Inararo ng isang truck ang tatlong tindahan sa Davao City matapos itong mawalan umano ng preno. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Inararo ng isang Fuso Wing van ang tatlong sari-sari store sa Barangay Marilog proper, Marilog District, Davao City matapos mawala ng preno alas 8:40 ng umaga ng Miyerkules sa Hulyo 24, 2024. Ang truck ay may kargang 500 na sako ng feeds na minamaniho na isang Jerry's Jimar Magdadaro, 46 anyos, sa katira sa Puro 4 Magsaysay, Malibalay City, Bukidnon. Ayon sa report ng kapulisan, habang binabaybay ng truck ang Davao-Bukidnon Road mula Bukidnon hanggang Davao City nang mawala ng preno, kaya naararo abaga tindahan at tumilapon pa ang magulong ng truck. Gayunpaman, wala na sugatan o namatay sa nasabing insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matinding epekto ang naranasan kahapon sa pananalasa ng Bagyong Carina sa lalawigan ng Bataan. Halos lahat ng bayan sa Bataan, mga barangay at mababa ang kanilang mga tirahan ay nakaranas ng pagbaha sa kanilang mga lugar. Marami din ang nailikas kahapon na pamilya, partikular ang mga inabot hanggang Baywang at Hita ang tubig baha sa kanilang mga lugar. May ilan ding mga sasakyan ang nilubog-buha sa gilid ng karsada na di na nagawang madala sa mataas na lugar dahil mabilis ang pagtaas ng tubig ulan. Sa ngayon, nagtulong-tulong na sa clearing operation ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Bataan, pagtanggal sa mga nabuwal na puno, poste at paglilinis ng mga karsada na iniwang putik ng pagbaha ng Bagyong Carina. Sa mga sandaling ito, nagbalik naman na ang power sa mga bayan na naapektuhan ng malawakang brownout kahapon hanggang kagabi. Dahil 5 poste ang napaulat, ang nasira ayon sa pamunuan ng Peninsula Electric Cooperative, Pinelco. Samantalang sa datos ng PDRRMO, ang mga na-rescue na daang pamilya at individual kasalukuyang nasa 13 iba't ibang lugar ng evacuation center sa Bataan ay binigyan sila ng libreng mga pagkain ng LGU sa kanilang mga lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 41 anyos kinilalang si Julius Palara, residente ng Barangay Banawang, Calasiao, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa ulo nang bumangga ito sa poste ng kuryente. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, sakay ng bisikleta ang biktima at habang binabagtas ang municipal road sa kanilang barangay, bigla siyang nahabol ng aso. Sa takot nito, mas naging mabilis ang pagpadyak pero mas naging mabilis din ang paghabol sa kanya ng aso. Sa katitingin ni Julius sa asong humahabol sa kanya, hindi niya napansin na babangga na siya sa isang poste ng kuryente. At dahil sa matinding impact, nagtamuton ng sugat sa ulo at katawan na sanhin ng kanyang agad na pagkamatay. Dahil sa aksidente, pahihigpitin ng barangay council ang pagpapatupad nila ng ordinansa na aso mo, itali mo upang maiwasan ang disgrasya sa daan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang 2 katao matapos pagtatagain ng umano'y American National sa Block 15, Lot 15, East Homes 1, Barangay Estefania, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Staff Sergeant Ronaldo De Catoria ng Police Station 4 ng Bacolod City Police Office, ang mga biktima kinilala na si John Martin Antonio, 36 anyos, residente ng Block 16, Lot 15, Villa Homes, Barangay Vista Alegre, at Maria Antoinette Hiliegao, 23 anyos, residente ng Puro Cruzal Airport Subdivision, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si William Joseph Sapord, isang American citizen, 60 anyos, residente ng West Virginia, USA, temporaryong naninirahan sa Block 15, Lot 15, East Homes 1, Barangay Estefania ng nasabing lungsod. Pinagtataga ng suspect ang mga biktima na si Antonio at tinamaan din ang kanyang live-in partner na pumagitna lamang sa kanilang away habang nasa Metro Bacolod Hospital na confined si Sapor dahil sa tamong sugat sa katawan nito nang maagaw ang kanyang itak ni Antonio. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inaresto ng mga pulis ang isang 36 anyos na ginang sa bayan ng Laoang, Northern Samar dahil sa kasong kinakaharap nito na anti-trafficking. Sa report ng PNP, ang akusado ay nasa listahan ng kapulisan bilang top 4 most wanted person sa lalawigan. Doon ito hinuli sa barangay Kalumutan ng naturang bayan. Inilunsad ng PNP Laoang ang isang operasyon na pinapangunahan mismo ng hepe na si Police Captain Lendon Dagalia. Arestado ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Nakakulong na itong akusado sa Laoang Detention Facility at muli itong ihaharap sa korte. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.